Pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 19, versikulo 3 hanggang 12. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilan? Sumagot si Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang siya ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, at magsasama sila ng kanyang asawa. At sila'y magiging isa, kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Tinanong siya ng mga Pariseo, "Bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon?" Sumagot si Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba ay nangangalunya, at ang mag-asawa sa babaeng hinawalayan ay nangangalunya rin." Sinabi ng mga alagad, "Kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa." Sumagot si Jesus, "Hindi lahat ay makatatanggap ng simulayng iyan, kundi ayaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa, alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulayng ito ay
tumatanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hello at welcome po sa ating PESMA Plus. Mapagpalang oras sa lahat at nandito tayo sa ating munting tahanan dito sa YouTube at sa Facebook. At sa pagkakataong ito ay ako muna ang magsasubstitute kay PESMA Yor kasi nga hindi siya available ngayon. So welcome sa ating program, ang ating pagnilayan ng Ebanghelyo sa madaling araw dyan sa Pilipinas. So, as usual, gagawin ko pa rin ang aking ginagawa, ang pag-open po ng ating PESMA sa pagbasa ng nilay ng ating mahal na Papa. Ito po yung words of our Holy Father. This teaching of Jesus is very clear and defends the dignity of marriage as a union of love which implies fidelity. What allows the spouses to remain united in marriage is a love of mutual giving supported by Christ's grace. However, if in the spouse's individual interests, one's own satisfaction prevails, then their union cannot endure. And the gospel passage itself reminds us with great realism that man and woman, called to experience a relationship of love, may regretfully behave in a way that places it in crisis. God's way of acting with this unfaithful people, that is, with us, teaches us that wounded love can be healed by God through mercy and forgiveness. Ito po ay binasa ng ating mahal na Papa sa kanyang Angelos noong 7 ng Oktubre 2018. Sa pagkakataong ito ay basahin po natin ang nilay na ipinadala ng ating pong kasamahan dito ni Sister Florencia Valdez ni PESMA Florence. Ito ay may pamagat na tinatawag tayo ng Diyos sa mapagmahal na pangako. Tumingin sa anumang istante ng tindahan at marami itong sasabihin sa iyo tungkol sa kultura. Ang lahat ng mga label ay may nagsasabi ng mga bagay tulad ng bago at pinahusay, instant at disposable. Palagi kaming naghahanap ng susunod na pinakamagandang bagay. Gusto naming mabilis ang aming mga resulta. Nais naming magamit ang mga bagay at itapon ang mga ito nang hindi nangangailangang pagpapanatili o pangangailangan para sa imbakan. Bagamat ang mga katangiang ito ay hindi naman masama sa kanilang sarili, maaari tayong hikayatin ng mga ito na kumonsumo ng higit sa kailangan natin na nakakasira sa kapaligiran. Ang mas malaking panganib ay lumitaw kahit na kapag inilipat natin ang mga halaga ng mamimili sa ating mga relasyon sa tao. Naghahanap kami ng bago at pinabuting mga kaibigan o asawa. Nagpapalit sa halip na manatiling tapat at nakatuon. Sa halip na magtrabaho upang mapabuti ang isang pag-aasawa, naghahanap kami ng agarang ayusin o lumayo. Tinatrato namin ang mga tao na parang disposable na sila na itatapon kapag wala na silang gamit. Ngunit, ipinaalala sa atin ni Jesus na ang paraan ng pamumuhay na ito ay hindi plano ng Diyos para sa atin. Tinatawag tayo ng Diyos sa mapagmahal na pangako. Palambutin nawa ng Diyos ang ating matigas na puso. Maraming salamat, PESMA Florencia
Valdez sa iyong napakagandang nilay. Ang ating pong isusunod na nilay ay manggagaling sa ating kasamahan din dito kay Pesma Maria Naisi Dente. At ito po ang nilay ni Sister Naisi. Sa muli mapagpalang araw po, my brothers and sisters in Christ. Pagninilayan naman natin ang Ebanghelyo ngayon sa araw ng Biyernes. Ang pag-aasawa, sabi nila, kailangan planuhin ng maigi. Hindi biro ang isang kasal. Ako man ay nakasaksi sa may mga asawa, nandiyan yung magtatalo sila dahil sa hindi magkaunawaan, mag-uwian sa hiwalayan. Nakalimutan nila ang mga sumpaan sa kanilang kasal sa harap ng Diyos. Ang kasal o buhay mag-asawa, dapat patibayin nila ang kanilang panunumpa sa harap ng Diyos. Magtiwala na ang Diyos ay ginawa niya ang mga ito upang makabuti sa kanilang mga anak. Magbigayan, magkaunawaan bilang mag-asawa. Naway ipagsanggalang nawa niya tayo laban sa tukso at masasama, ngayon at magpakailanman. Amen. At yan po ang aking reflection ko sa araw na ito. Maraming salamat po sa lahat. And Pisma Plus and God bless everyone. Okay, maraming salamat, Pasma Naisi, sa iyong napakagandang nilay. At sa pagkakataong ito po ay babasahin ko sa inyo ang pinadala sa atin ni Sister Hena, ni Pesma Hena Galensten, na pagninilay sa araw na ito. Basahin po natin. Maraming kritiko ngayon na nagtatanong, bakit di sang-ayon ang simbahang Katoliko sa diborsyo? Ang sagot ay makikita sa ating Ebanghelyo ngayon, na sa Mateo chapter 19, verses 3 to 12. Tinanong ng mga Pariseo si Jesus kung naaayon sa batas ang pagdidiborsyo ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae dahil inutos nga raw ni Moises na bigyang isang kasalutan. Sinagot ni Jesus na ang diborsyo ay hindi plano ng Diyos, kundi kasal. Nangyari lang iyan dahil sa katigasan ng puso ng mga tao. Ang turo niya tungkol sa sakramento na kasal ay nilikha ng Diyos, ang lalaki at ang babae, at mayroong espiritual na pagsasama at nagiging isa ang dalawa. At sinabi pa ni Jesus sa kanyang mga alagad na sino mang nagdidiborsyo sa kanyang asawa at nagpakasal sa isa pa ay nakikiapid na. Mga kapatid, napakalinaw ng mga salita ng Panginoon. Ang plano ng Diyos ay kasal, at ang tao lang mismo ang nagpaplano ng diborsyo. Subalit, may mga kasong inaabuso ang lalaki sa kanyang asawang babae, at pinipilitan ang babae na humiwalay sa kanyang asawang lalaki. Sa pananaw ng simbahan, pinapayagan naman ang pagpapawalang bisa ng kasal o yung annulment at paghihiwalay o yung separation, subalit hindi ang diborsyo. Pero may mga babae, lalo na ang mga biktima ng pang-aabuso ng asawa, ay sinasabing dapat payagan ang diborsyo sa bawat estado ng mga bansa. Lalo na hindi pa ito sinasabatas at inaapruba ng tagapagpaganap at pambatasan ng ating bansa. Kaya lang hindi ito kailangang papayagan ng ating simbahan.
Ang nais lang ipunto ng Ebanghelyo sa ating buhay Kristiyano ay maging maayos at matapat ang relasyon sa isa't isa. Dapat tingnan muna ng magkasintahan kung magiging masto ang kanilang silbi at espiritual na pagsasama. At ang bawat pangako na ibinigkas sa kasal ay kailangang wagas. At ang pamilya ibubuo ay dapat ipatatag at ipagmalaki ng maayos. Kaya sa ating pamumuhay sa daang ito, naway maging matatag, mabuti at maayos ang bawat relasyon ayon sa mga mata ng Diyos at sa tamang landas ng pamumuhay. Amen. Yan po ay pinadala ni Pas Mahena. Thank you, Pas Mahena, sa napakaganda mong nilay. Okay, hanggang dito na lang siguro ang ating nilay sa araw na ito. At unang-una ay gusto kong magpasalamat po sa ating mahal na Panginoon. Thanks be to God na nagtipon na naman tayo at nakinig, nagnilay, nag-reflect sa ating napakagandang gospel. At maraming salamat din po sa patuloy ninyong pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta. Ating munting tahanan dito, ang PESMA Plus channel. Hanggang sa muli po, ito si Rex from Chicago, and may God bless and keep us through Jesus Christ our Lord. Amen. Magdasal po tayo. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.